Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 14, 2026, Tuesday. Patuloy na lumalapit at lumalakas ang super typhoon sa silangang bahagi ng bansa at kasalukuyan itong nakakaapekto sa ilang bahagi ng Marianas Island. Pero alamin natin kung may pagbabago ba sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng tropical cyclone na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang super typhoon ay nakita sa layong 2,455 kilometers east of southern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay 205 kilometers per hour malapit sa sentro at ang gustiness ay pwedeng umabot hanggang 250 kilometers per hour. Ang galaw nito ay north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Malinaw sa datos na ito na napakalakas ng sistema at mabilis ang hangin nito. At kahit nasa labas pa ng PAR, ito ay seryosong bagyo sa open ocean na kailangang bantayan dahil sa laki at lakas nito. Sa ngayon, meron pa ding Ridge of High Pressure Area o HPA na naka-extend sa eastern section ng Northern Luzon. Kapag may HPA ridge, mas madalas nating maramdaman ang mas mainit na tanghali at mas maraming oras na mukhang maaliwalas ang langit, lalo na sa umaga. Pero kahit ganito ang setup, hindi ibig sabihin na wala ng ulan. Dahil sa init, pwedeng mabilis mabuo ang localized thunderstorm. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm, meaning hindi sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar at hindi pantay ang lakas ng ulan. Pwedeng sa isang barangay ay walang ulan pero sa katabing lugar ay may biglang buhos na may kasamang kulog at kidlat. At kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible ang flash floods o bigla ang pagbaha lalo na sa mga low-lying areas, mga kalsadang mahina ang drainage at mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig. Posible rin ang landslide sa mga lugar na may slope at tabing bundok lalo na kung sunod-sunod ang buhos sa iisang area kahit panandalian lang. Sa Metro Manila, bantayan ng mga oras na sumasabay ang ulan sa rush hour. Kahit saglit lang ang malakas na buhos, pwedeng bumigat ang trapiko at bumaba ang visibility. Sa mga probinsya, bantayan ng mga ilog at sapa dahil pwedeng tumaas ang tubig ng biglaan, lalo na kung malakas ang ulan sa upstream. Sa mga lugar na tabing bundok, seryosohin ang posibilidad ng pagguho ng lupa kapag tuloy-tuloy ang buhos at basang-basa na ang lupa. Kapag napansin ang pagbitak sa lupa, pagguho ng maliliit na bato o biglang pag-agos ng maputik na tubig. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa eastern section ng Northern Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southeast to southwest. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Para naman sa western section ng Luzon at Visayas, light to moderate ang hangin na mula northwest to northeast at slight to moderate din ang coastal waters sa kaparehong taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at slight to moderate din ang coastal waters 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito yung tipong sobrang rough ng dagat pero kailangan pa ring mag-ingat lalo na kung maliit ang bangka. Kapag may thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit nasa light to moderate range ang forecast. Kung mangingisda o may biyahe sa dagat, bantayan ang ulap sa bandang karagatan at iwasan ang paglayag kapag may senyales ng kulog o kidlat. Ngayon, tingnan natin ang naitalang temperatura at halumigmig base sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock PM yesterday. Ang minimum temperature ay 24.9 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock AM. Ang maximum temperatures naman ay 35.0 degrees Celsius na naitala bandang 4 o'clock PM. Mainit ito at kapag ganito kataas ang init, mas mabilis uminit ang lupa, mas mabilis umakyat ang mainit na hangin at mas nagiging pabor ang pagbuo ng ulap na pwedeng magdala ng thunderstorm. Pagdating sa relative humidity, ang maximum relative humidity ay 84% na naitala bandang 5 o'clock AM kaya mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw. Ang minimum relative humidity ay 40% na naitala bandang 4 o'clock PM kaya sa hapon mas tuyo ang hangin pero mas mainit ang pakiramdam. Pagkatapos ng ulan, normal na tumataas ulit ang halumigmig kaya nagiging maalinsangan. Kaya ang payo, uminom ng tubig ng madalas, iwasan ng matagal na pagbabad sa araw, lalo na sa tanghali at maging handa sa biglaang ulan sa hapon. Nananatiling extremely powerful ang Super Typhoon Sinlaku habang papalapit ito sa Mariana Island.
Ang truck nito ay nakikitang dadaan ng direkta sa Saipan at Tinian sa Tuesday afternoon at evening. At ito ay magdadala ng life-threatening conditions sa rehiyon. Ang ibig sabihin nito, hindi ito simpleng malakas na ulan lang. Sa ganitong kategory, ang kombinasyon ng matinding hangin, malalakas na bugso at malalaking alon ay pwedeng magdulot ng malawakang pinsala, lalo na sa mga isla na direktang dadaanan ng sentro o eyewall ng bagyo. Ayon din sa mga ulat, ang sustained tropical storm force winds ay nakakaapekto na sa ilang bahagi ng Marianas, kabilang ang Guam, at may mga power outage na naiulat habang dumadaan ng outer rain bands sa mga isla. Sa latest tropical cyclone update naman na inilabas ng Pag-asa para sa week 1, April 13 hanggang April 19, 2026, sinasabi na si TC Sinlaku ay nananatiling present sa loob ng Philippine Maritime Domain o PMD. Base sa model forecast, si Sinlaku ay generally magtatrack northwestward over the eastern boundaries ng TCID at ICAD at magre-recurve patungo sa southern coast of Japan sa week 1. Ibig sabihin sa senaryo na ito, ang galaw ay pa-northwest muna habang nasa silangang boundaries. Tapos may liko pataas at palayo na inaasahang magdadala sa direksyon ng Japan sa bandang timog na baybayin. Para naman sa week 2, April 20 hanggang April 26, ang forecast ay nagsasabing walang TC-like vortex o TCLV na nakikitang lilitaw sa PMD. Kaya ang TC formation ay unlikely sa week 2. Ibig sabihin mas mababa ang tsansa ng panibagong tropical cyclone development sa loob ng sakop ng PMD sa week 2 window. Pero kahit ganon, patuloy pa rin ang pangailangan na tumutok sa updates dahil ang mga forecast window na malayo pa ay pwedeng magbago kapag may bagong datos o kapag may pagbabago sa galaw ng mga umiiral na system. So kahit na malayo ang super typhoon, magkakaroon pa din ito ng indirect effect sa bansa. Pero hindi pa din tayo dapat maging kampante. Dahil sa mga susunod na araw, pwedeng magbago ang galaw nito, pwedeng mas lumihis palayo, pwedeng mas lumapit, at pwedeng mag-iba ang timing kung kailan ito pinakamalapit sa northeastern side ng ating area. Kapag ang isang sistema ay malaki at malakas kahit malayo ng kaunti ang sentro, pwedeng may maramdaman pa ring epekto sa dagat at hangin. Posibleng tumaas ang alon, posibleng lumakas ang hangin, at posibleng dumami ang ulan sa ilang lugar depende sa posisyon ng outer bands at sa interaksyon nito sa iba pang weather system. Habang binabantayan natin ang galaw ni Sinlaku at ang long range outlook, huwag din nating kalimutan ang immediate na kondisyon ngayon sa bansa dahil may HPA ridge, mainit ang tanghali at pabor sa localized thunderstorm. Kaya araw-araw bantayan ang biglaang pagdilim ng ulap, ang pagbugsong hangin at ang unang ugong ng kulog. Kung nasa flood-prone area kayo, bantayan ang drainage at pagtaas ng tubig. Kung nasa landslide-prone area naman, bantayan ang palatandaan ng pagguho lalo na kapag tuloy-tuloy ang buhos sa iisang lugar. Manatiling alerto, manatiling handa at patuloy na tumutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.